baka magalit yung iba sa akin. Pero yung ginagamit na pang veil ni Satan, yung law, yung kautusan, kumbaga, imbis na nakatingin tayo kay Christ, na pinupwersa niya ito yung law, tingnan mo. Gusto kong Pastor, i-affirm yung kay ah, Pastor Adonis kanina na yung sa kanila, no, miracle talaga yung nangyari. Tsaka yung sinabi niya na hindi mo malalaman na may veil ka until mawala yung veil na yon. Yes. Kasi nung na-experience ko rin yun, doon ko lang nalaman yun na mulat na ako. Hindi ko alam na may ko noon na parang may hinahanap ako something na hindi ko alam. May ganun ako pero hindi ko alam. Until nung dumating na ako sa point na yon. Now, going back here, yung veil is kung mag-move tayo ng 2 Corinthians, 'di ba? 2 Corinthians 3. Ay 2 Corinthians 3 tayo. Pag nag-move tayo ng 4, yung veil dito kasi minention sa verse 3 and 4. Kasi yung veil is spiritual blindness. So, basahin ko po, no? If the good news we preach is hidden behind a veil, it is hidden only from people who are perishing. Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. So, di ba merong verse na yung pinipreach na Christ crucified is something na sabing black sa Jews, then sa Gentiles. So, yun. And then, connected ito, di ba, sa John 3:3, kay Nicodemus, di ba pumunta siya kay Jesus? Pero, nagtatanong siya. Pero si Nicodemus, siguro naman, we will agree na marunong to kumpara sa ating lahat nandito, no? Yes. Dito sa John 3:10, di ba sabi, Jesus replied, "You are respected Jewish teacher, and you don't understand these things." So, pag binaba ko kasi ito sa, di ba sa John 3:3, Jesus replied, "I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God." So, ito naman nare-relate ko na to na pag nawala yung veil mo, that's the time you are born again na rin. Kasi from our situation, tapos si God, di ba may gap tayo because of sin in the middle. Ngayon, dahil dumiretso ka na kay Christ, hindi ka nakadepende sa religion mo kasi wala magagawa yon, hindi ka nakadepende sa pastor mo. Pero dahil nung dumiretso ka na kay Christ, meron ka ng, di ba may bridge na yon, nakadiretso ka na sa Diyos. So yung spiritual blindness mo naghihiwalay sa Diyos, konektado na. So in relation to this, yung Bible ngayon naiintindihan na ng mga New Covenant preachers. Kaya yes. di ba nung nabanggit ko sa inyo dati na ina-observe ko yung yung group nyo na Adventist. Kasi nga nung after kong born again, ni-research ko. Pag-research ko, hindi lang pala ako nag-iisa. Marami palang iba. So, I was observing, nag-ano ako sa mga GC na mga SDA. Tapos, nung ito, bakit pinapersecute to? Tapos, marunong sumagot. Tapos, pag tinignan ko, nakadiretso sa Bible, hindi siya nakadiretso sa Tapos, nung nireview ko yung mga videos, sabi mo, mga hindi na nakadepende sa kahit sa tao. Nakadiretso na to sa Bible, nakadiretso na kay Kristo. Then, nakita ko nga, mention ka na, Pastor, no, di ba, yung binanggit niyo doon yung mga, ewan ko kung nag-drugs pa ba kayo o something? Dati. So there was a turning point. So I was convinced na okay, itong grupong to, talaga to, safe na dito na na makipag-fellowship.
Kasi 'di ba ang church is fellowship of born again believers. Yes, opo. So, ayun lang po, yung sa ano ko na, yung spiritual blindness is wala na. So, yung mga believers nag-fellowship na together and wala na tayong religion na nagdi-divide sa atin. Yes, yes. Na yung spirit sa akin, yung spirit sa inyo, sa bawat isa, nagkakakilanlan na tayo na kailangan, hindi man tayo pare-parehas ng understanding, pero we have passed yung from old covenant to new covenant na we grow together. So, yun lang po. Praise God na natanggal yung mga veil natin. Thank you very much sa comment mo. On that basis, I would like to make an appeal sa lahat nandito sa group, sana po pati sa group chat yung fellowship natin sana mag-reflect din sa group chat na doon talagang pinapalagpas natin yung differences natin sa religion. Hindi natin masyadong pag-usapan yung mga differences natin, palagpasin na natin. And let us rejoice in our union in salvation in Christ. Thank you very much sa testimony mo, Mio, na talagang nag-search ka dati at praise the Lord, nakita mo. I think miracle din yun. Na kagaya ng sinasabi ni Pastor Adonis, na miracle mo rin at miracle din na napunta ka sa group. I think everyone is a miracle. Sa akin din. Sa miracle din na wala na ako sa pagiging legalista. Kasi dati talaga legalista ako. So it's only by God's grace na natagpuan ko the truth of grace, salvation by grace alone, and righteousness by faith. Gusto ko lang ulit yung banggitin ulit yung sinabi ni May, yung binasa niya sa 2 Corinthians 4, Yung dahilan po ng veil ay si Satan. Si Satan yung naglalagay ng veil. At unfortunately po, ang ginagamit na pang veil ni Satan, baka magalit yung iba sa akin, pero yung ginagamit na pang veil ni Satan, yung law, yung kautusan. Kumbaga, imbis na nakatingin tayo kay Christ, na pinupwersa niya, ito yung law, tingnan mo. Maganda yung law, pero hindi ko po sinasabi na hindi dapat sundin yung law. Dapat pa rin sundin yung law. Kaya lang ginagamit ni Satan yung law na pang-veil sa atin. Pag nagbabasa tayo ng Bible, yung law ang nakikita natin. Yung the way to obedience is law. Pag hindi tayo sumunod, hindi tayo maliligtas. Yun po ginagamit ni Satan yung law para ma-veil yung truth sa atin. Kaya talagang the old covenant is the belief system na yung law is the means, it has a part in salvation. While the new covenant is the belief system that we are saved by grace alone, righteousness by faith. May sinabi si Mio, sabi niya, super thin, deception, salvation through the law. Yes po, oo. Hindi nga nila sinasabi, wala namang nagtuturo dito na salvation by law Wala namang nagtuturo na maligtas sa law. Sinasabi nila yan pero sinasabi nila, hindi ka maliligtas pag hindi ka sumunod sa utos. It's the same thing. Parehas lang yon. Sabi ni Albert, totoo pastor, naging highlight ang law. Yes po. Highlight, nakafocus sa law. Yung pong problema, yun ang veil. Okay, so tinabunan si Jesus. Okay.